Hindi naman naaalarma ang nanay at tiyuhin ko dahil magpinsang kami at sa paniniwala nila ay matalino kaming dalawa. Sa pagkakaalam nila ay hindi namin maiisipan na gawin ang mga bagay na pinagbabawal. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Joey. Siya po ay ipinanganak sa Mindanao at meron siyang pinsan na tawagin na lang daw nating Benben. Ang nanay ni Joey at ang tatay ni Benben ay magkapatid kaya silang dalawa ay magpinsang buo. 7 taong gulang pa lang noon si Benben na ang buong pamilya niya ay nakitira sa mismong bahay nila Joey pero palagi na lang silang magkaaway dahil mga bata pa sila noon. Si Joey ay isang iyakin na bata at may pagkamahinhin samantalang kabaligtaran niya naman si Benben. Pagkatapos nila magsama sa iisang bahay sa loob ng mahigit 1 taon ay lumipat na rin ang pamilya ni Benben sa Visayas. Pero taong 2016 ang pumanaw ang kanilang lola kaya umuwi ulit ang kanyang tito kasama si Benben sa probinsya. 16 years old na noong mga panahon na yun si Joey at 15 years old naman si Benben dahil 1 taon ang pagitan nilang dalawa. 8 taong gulang lang si Benben noon nung huli niya itong makita pero ngayon sila ay binata at dalaga na. Mahaba na rin ang buhok ni Joey at pumuti na rin ang kanyang balat samantalang si Benben na noon ay payat ngayon ay tumaba na at naging moreno na. At dahil medyo matagal silang hindi nagkita ay nahihiyang lumapit sa kanya si Joey kaya sinabihan siya ng kanyang tita na siya na daw ang bahalang mag-entertain kay Benben. Dahil sa lahat naman daw ng pinsan ni Benben ay si Joey ang pinakamadaldal kaya wala siyang nagawa kundi lapitan si Benben at makipagkwentuhan. 3 linggo ang inilagi ng pamilya nila Benben sa Mindanao at sa loob ng 3 linggong yun silang dalawa ang palaging magkasama. Hindi naman naaalarma ang kanyang nanay at ang kanyang tiyuhin dahil magpinsan silang dalawa at sa paniniwala nila na matalino silang pareho. Na kahit kailan ay hindi nila maiisipang gawin ang mga bagay na pinagbabawal. Hanggang sa araw na umuwi na sila Benben sa Visayas at hindi pa rin naputol ang kanilang communication dahil araw at gabi pa rin silang nagkaka-chat. Palagi nilang pinag-uusapan ang problema ng bawat isa pati na rin ang kanilang mga heartbreaks at dahil doon ay naging super close silang dalawa hanggang sa umabot noong taong 2021 na parang nawala na sila ng pag-asa na magkakaroon pa sila ng kanya-kanyang jowa. At isang beses na nakapag-usap sila sa chat ay meron sinabi sa kanya si Benben na may ipapakilala daw na babae sa kanya. At ang pagkakasabi pa sa kanya ni Benben yun daw ang babae na napupusuan niya ng ligawan kaya parang merong konting kurot naman sa puso ni Joey. Pero hindi inamin ni Joey kay Benben ang kanyang nararamdaman at ang sabi niya lang sa kanyang pinsan ay susuportahan niya ang kanyang kagustuhan. Kaya isang araw ay sinabi ni Joey kay Benben na meron na ding lalaking gustong manligaw sa kanya pero parang ayaw siyang payagan ni Benben. Dahil sa tuwing pinag-uusapan nila ang manliligaw ni Joey ay parang naiinis na lang sa kanya si Benben. Kaya naisipan ng buksan ni Joey ang usapan tungkol kung may gusto ba sa kanya si Benben at ang sagot naman sa kanya ay hindi ko alam kung pwede ba nating subukan. Pero ang totoo ay sobrang saya ni Joey na pumasok sila sa isang relasyon na hindi nila alam kung ano ang kahihinatnan. Hanggang sa isang araw ay napagplanuhan nilang dalawa na magkita sila sa Cebu at pinayagan naman silang gumala dahil siya ay 22 na at si Benben naman ay 21. Kaya ang muling pagkikita nilang dalawa ay dito na nangyari ang mga bagay na hindi talaga dapat mangyari. Kaya simula noon ay sa tuwing araw ng Pasko ay pumupunta siya sa bahay nila Benben kaya hindi malabong makahalata na ang kanyang tito at tita. At isa sa mga katangian ni Benben ay hindi siya marunong magsinungaling kaya nung tinanong siya ng kanyang mga magulang kung may gusto ba siya kay Joey ay sumagot siya ng oo at may relasyon na silang dalawa. Araw mismo yun ng Pasko kaya napuno na lang ang kanilang Pasko ng iyakan at puro sama ng loob dahil pinaglayo na silang dalawa. Pero dahil mahal na mahal nila ang isa't isa ay nagdesisyon sila na bumukod na at lumayas na sa kani-kanilang pamilya. Nanirahan na silang dalawa sa Maynila at sa ngayon si Benben ay isa ng mechanical engineer at isa namang nurse si Joey. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin namin kayang magpakita sa mga pamilya namin. Wala po kaming anak pero masaya po kami sa isa't isa. Wala pong kahit konting basbas na galing sa mga magulang namin kaya naaawa po ako sa kanila. Gusto ko lang pong humingi ng payo kung ihihinto na ba namin ang relasyon namin dalawa o hihintayin na lang namin na matanggap kami ng kanya-kanya naming pamilya. Si Benben po ay nagpapadala pa rin ng pera para sa kanyang pamilya pero ang kinikita ko naman po ay para sa akin lang dahil hati po kami ni Benben sa mga bayarin at grocery pati na rin sa pambayad ng tubig at kuryente. Kaya hanggang dito na lang Ate Charis. At sa totoo lang ay hindi ko talaga alam kung anong ibibigay kong payo sa kanya kasi kami ng mga pinsan ko puro boxing lang mga naganap sa amin ng mga bata pa kami. Hindi ko naman kasi masabing hiwalayan mo si Benben dahil alam mo naman na bawal at magpinsang buo kayo kasi nga mga magulang nyo nga hindi nyo nagawang sundin eh. Ano pa kaya po, diba? Kaya siguro ang pinakamaganda nyo na lang na pwedeng gawin ay humarap kayo sa kanya-kanya nyong mga magulang. Dahil kung hindi rin lang naman kayo kayang paghiwalayan, ang magagawa nyo na lang ay harapin at panindigan kung ano man yung mga resulta ng ginawa nyong dalawa. Dahil ang finale naman ito ay nakasalalay pa rin sa inyong dalawa kung hihintayin nyo ba na matanggap kayo ng inyong pamilya o maghihiwalay na.